Ito mga sir, meron naman tayo ito troubleshoot na Honda ADB at itong ADB na to, siya yung may-ari, si sir na taga Cavite pa. Sinadya tayo dito dahil yung kanyang ADB mga sir, pahirapan sa pag-start. Ano mo nga sir, pihitin mo nga yan naman. Ayan, ayaw mo. Kapag ganito mga sir, huwag po kayong kabahan. Kasi totally wala naman kayong bibiling pisa rito kapag ganito. Unang-una, i-check nyo dyan. Dapat pagka ganito nga ayaw mag-push start, yung remote malapit, check nyo rin battery, isa rin yan. Tapos yung brake light natin mga sir, i-check nyo rin yan. Kung mapapansin nyo, medyo maaninag yung kanyang ilaw. Ibig sabihin, hindi po gumagana yan. Ayan. Pihitin ko yung preno. Ayan, narinig nyo naman yung tunog ng pagkapihit ko ng preno. Hindi po talaga totaling nagbiblink. Kahit din sa kabila, ayan, hindi rin gumagana. Tsambahan po talaga yung mga sir kapag ganyan yung nangyari. Ang unang puntirihin nyo kapag ganyan yung naging problema sa motor ninyo, lalong-lalo yan sa ADB. Puntahan nyo lang yung kabila. Hindi yan. Hindi yan. Hindi rin yan. Iba rin yan. Iba to? Kasi kung sa mga sir, kung may problema sa sunog sa ECU niya mga sir, dapat pa rin yan. Meron pa rin siyang kunting pitik. May marinig kang relay dapat na tumutunog sa manggagaling sa upuan kapag sunog yung sakit natin sa ECU. Pakikinggan nyo dito sa upuan nyo, iangat nyo to para makita nyo kung ano yung problema. Yan, totally wala pong nakiklik. Magkiklik lang yan dapat kapag pumihit ka ng preno sa kaliwa, kasi ADB mga sir sa kaliwa lang siya. Tapos isa pa, gumagana dapat yun. Yung sa kanya hindi. Kaya unang-una kapag ganyan, puntiryan nyo yung brake lever natin sa may part dito sa may kaliwa. At sa ilalim ng brake master na ito, makikita nyo yung pinaka switch. Ayan, mapapansin nyo yung brake light switch na to. Ayan, wala na sa alignment. Wala sa alignment. Kaya matik hindi po i-start yung motor. Ayan. Ngayon, kung sakaling iba naman yung issue ng motor ninyo, chinek nyo din to, pero ayaw pa rin mag-renan to, doon na kayo pumunta sa may ECU. Yung ito mga sir, hindi sa ECU. Ito lang. Yan, dapat nakaloob yan sa loob nito. Kaya iayos natin to, ilalagay natin sa ilalim. Ito mga sir, tanggalin muna natin yung brake lever para may pasok natin to. Meron pa to sa ilalim nito na nut na 10 mm. Okay, ito. Tapos ipasok natin to dito. Ayan, dapat nakapasok yan sa loob. Okay, ito mga sir yan. Nilagay ko na, tapos i-try natin uli. Pinali mo nga, boss. Okay, umaandar. Yan. Isa rin ito mga sir na chine-check nyo rin. Pero kapag once na na-encounter nyo yung mga ganyan, siyempre matik po yan mga sir na nakababahala po yan. Kaya ang gagawin na rin natin, ito napanda na natin, isa rin po yung dito na kung bakit ayaw mag-start or ayaw mag-push start yung ating push button. Isa rin po yan. Ngayon, dahil andito na rin si sir, ang layo pa ng pinanggalingan niya, i-check na rin natin yung socket niya. Yun nandito. Yung isang side lang din naman yung tatanggalin natin dito mga sir. Para matalian na rin natin or maipit na natin yung yung pinaka-terminal ng ECU natin. At hindi na siya masunog. Tapos yung brake light niya na kaninang hindi nagbi-blink. Ayan, nagbi-blink na. Dahil dito po yan mga sir.
Yan, dapat nakasabay yan. Yan, gagana lang yan kapag ito bumubuka. Okay, patay natin isang bisis ulit. Kasi tsambahan to eh. Pet mo ulit. Kailangan huwag kamaya. Yan, kailangan tong ano, diin na diin to mga sir. Yan, kaya i-check nyo rin to. Pero kapag ganito mga sir, check nyo na rin yung, ano, yung sakit ng ECU. Kaya gagawin natin, check na rin natin yung ECU nya, yung sakit. Tatanggalin natin yung isang side dito. Kamang sinatanggal ko na yung ating left side na clearance. At ito na kaagad yung ECU. Ito naman yung pupuntirihin natin. Ito yung laging problema. Mapa-click, mapa-Honda Beat, ADB, yan. Yung laging problema niyan. Kaya ito, ipipress natin yung terminal niyan para kapag binalik natin, ito tatanggalin mo natin. Saka natin i-compress yung terminal para pag binalik natin doon, pitted na pitted doon sa ano, sa terminal ng ECU para hindi naglulos. Kasi ito mga sariwa pa to. Totally wala itong problema. Ang naging problema lang andito. Kaya tanggalin na natin to. Kasi madali lang din naman itong kalasin mga sir yung fairings dito. Kaya sinabay na rin natin. Yan, natanggal natin yung sakit na nakalagay dun sa ECU. I-press nyo lang to. Kaso matigas pa ito. Kaya ano, medyo ginamitan ko siya ng flat screw. Tinulak ko dito. Wala pang palatandaan na ano, na sunog yung terminal o yung ano yan, sakit nya. Sariwang-sariwa pa. Gagawin natin dito, itong pinaka-terminal, pipitin lang natin yan. Kasi hindi pa sunog yan. Ganito yung ginagawa ko kapag once na okay pa yung kanyang terminal or yung sakit, iniipit ko lang to. Para pagka iniipit ko siya, napitpit o napipi yung ano, ating terminal, pag pinasok mo doon, pit na pit. Matagal ulit bago lumuwag. Yan, inipit ko na. Kaya ibabalik na natin to. Tsaka isa rin mga sala yung kapag ayaw maglidundo, side stand din yung ano, i-check nyo. Pero sa pag-check nyo pa lang ng relay, kung nagpipindot-pindot kayo ng push button, kung gumagana ba yung sa side stand, maririnig nyo yung tunog dapat doon. Madali lang naman din mag-bypass kung ang problema natin sa side stand. Tatanggalin nyo lang yung maliit dito na tanggalan, pantanggal dun sa, ano, sa spark plug. Pasakan nyo lang wire. Ayan, lagay ko na yung cover din niya para hindi na babasa-basa. Tapos ibabalik na natin yung cover dito. Ayan, ibabalik na natin yung flarings niya. Titesting muna natin ulit. Lapit natin yung remote dyan sa ibabaw para mabilis magka-trigger. Iyan mo nga sir, pihitin mo nga ulit. Isagad mo sir. Sagad. Ay, mali yung pinindot ko. Sagad mo. Ayan. Kasi ang gusto kasi nito mga sir, pihit na pihit. Dahil dalawa kasi yung trigger dito mga sir. Isang pag-start, tapos brake light. Kaya mapapansin nyo sa ADB na 150, may wire dito na 4. Isang brake light, saka isang trigger sa ano, sa push start natin. Kaya kung sakaling sira yung trigger ng pag-push start ninyo, kahit ginawa nyo na yung ginawa ko dito, pwede nyo i-bypass po yan mga sir. Kung sakali na sa ibang lugar kayo at nasiraan kayo, pwede nyo i-bypass yan. Pero kapag redondo ng redondo, ayaw mag-start, ayaw na po mga sir, fuel pump. Obserbahan nyo kaagad kapag hindi tumutunog. Okay, sa pambisi, isang bisis pa. Hindi na din. Ayan. Okay na mga sir. Ganun lang gawin yung mga sir kung sakaling ayaw mag-redondo. Check nyo yung brake light. Isa rin po yan, lalo na sa mga click. Tapos side stand. Kapag ayaw mag-redondo, side stand, check nyo. Baka may ngat-ngat. Pangalawa, ito. Tapos
Pangatlo, ito. Pero dapat, check niyo muna yung relay kung tumutunog. Okay, ito makakauwi na si sir sa Cavite. Sinadya pa talaga tayo rito mga sir. Galing Cavite pa tayo sir. Dahil napanood niyo yung YouTube natin. Na ginawa din natin na same sa issue niya. Okay.